kayo sa iimbestigahan. At pag napatunayan, pag may nakulong na isang senador, 2 senador, 3 senador, o 18 congressman, maniniwala na kami na talagang we are on the right track. She chose that life. Pero kumbaga wala tayong karapatang husgahan siya at ang mga anak niya. Madungis. Linis nyo naman. Controversial na TV host na gwapo. Nagwapo at very controversial lately. Kasi parang hindi natin matuloy yung kasal. Ay! Bayan, nagbigay ako. This is it, politics. Latest dihis ng showbiz. Ako na, Dira! Yeah! Hi, everyone! Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na nanonood at excited palagi every time na may mga episodes tayo. Kaya naku, tara na, pasok na kayo sa dati yung tambayan na ngayon ay ginagawa ninyong isa sa inyong mga minamahal na tahanan. Ito po ang OOTD. Oras ng opinyon. Talakayan at diskusyon. With may nanay na ang OOTD niya ay parang militar. Tagapagbantay ng lahat ng mga bagay na meron tayo na karapatan natin. Dahil siya ang political and showbiz officialdom ng OOTD, Nanay Jovert Socaldito. Sir, yes sir! Maraming salamat sa anak ko, Direk Caps Manansala. Yes, huhulihin ko kayo. Kapag kayo nagkamali, husga, naku, huli, papakulong ko kayo. Alam nyo yan, ha? Kaliwa, kanan, kaliwa. Pero Direk Paul ate, ano to, di ba mga luma? Napapanood ko lagi sa feed ko, yung mga pelikula natin, yung mga pelikula, mga teleserye natin, mga rom-com. Marjorie. Mga ano yan? Marjorie nga naman yan. Kaliwa. Palitin nga natin ay. Kaliwa, kanan. Di ba yung position lang ni Aga Mulak natin, yung kay Doc Aga. Okay, Doc. Yun. This is it, politics. Ang lalim ng bulok. They keep saying, how about if these are your friends? How about if these are your kaalyado? I said, what can you do? You know, and I said, we're making an omelet. We're going to have to break some eggs. There's just no way around it. Even if they're relatives as well. Well, who's more important? Your friend, your political supporter, or every single ordinary Filipino citizen? Who's more important? To me, it's the Filipino citizen. Nobody is more important than Filipinos. Nobody, not one person is more important. Not me, not anybody is more important. Whatever it is that's going to be good for Filipinos, you sacrifice that for the Filipinos. Ayun. Finally, ay napanood natin yung interview ng mahusay na broadcaster na si Vicky Morales, no, sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos sa GMA7. It was unexpected. It is something na parang hindi ko in-expect na meron akong ganoong pakiramdam na mabubuhay doon sa interview na yan. I was so impressed. At saka nahuli ni PBBM ang puso ko, ang kahinaan ko. Because sa takbo ng interview, you know, he wasn't acting. Mararamdaman mo sincerity niya. That, you know, he's serving these people, this country, not because, you know, of course, not because of his family, kumbaga given a choice, sabi niya, sa pamilya niya, sa mga kaibigan niya, or sa taong bayan, he chooses to serve the people. At kumbaga, makita mo that he was not, you know, hindi lang words lang na lumalabas, kumbaga, mararamdaman mo na talaga siya may concern. Kumbaga, there's some incidents in the past na parang feeling ko, oh my gosh, another, word, play of words. Pero this time, naramdaman ko yung galit na niya. Yung sukong-suko na siya sa mga katarantaduang ginagawa ng mga na nasa posisyon, may katungkulan, kung paano ninanakaw ang pera ng bayan. Ang sakit. Nabalikan lang natin. Meron kang narinig tungkol kay Lisa Marcos at kay
Yeah. Kasi eto, may isang vlog ako nakita na isang independent vlog, no? Pero popular yung vlogger na mention that galit na galit daw ngayon si Presidente Marcos sa kanyang pinsang si House Speaker Martin Romualdez. But prior to that, no, mga a month ago pa, narinig ko na ito, that there's really something about, no, sa galit, yung away between di umano, si First Lady Lisa Marcos Araneta Marcos, binaliktad ko lang, tapos si House Speaker Martin Romualdez. Kumbaga, meron daw talaga matinding away yung dalawa. So probably, baka na-absorb ng Presidente ang galit ng kanyang asawa, ang kanyang First Lady about his cousin. I don't know kung ano ang pinag-awayan nila, hindi natin alam kung ano talaga ang punot dulo, pero matindi raw itong away nito. So he is taking the cudgel now. Parang siya na ngayon ang kagalit ni Martin. I don't know why. I hope it is not true, pero it's coming out, lumalabas na. Kasi pag sumabog nga raw ang balitang ito, pag na lumabas na at ma-blown out na ito, ay baka mabago na naman ang paningin natin sa pamilya nila. Hindi tayo Marcos alam na mga OOT just since day one in the morning. No? Pero sa mga nangyayari ngayon, parang nahuhuli na ni Marcos ang puso ko, personal na sa mga bagay na ginagawa niya. Itong isumbong mo sa Presidente na parang online platform sa Pangulo, .ph na online platform na nakakatulong ng malaki para may magsumbong na diretso sa opisina ng Presidente. Ang laking tulong, mga kaibigan. It all started with the flood projects at saka mga ghost projects na naganap sa iba't ibang bagay ng bansa. Pero yung isumbong sa Pangulo na binuo nila, no, na isang SOCMED platform nila, ay doon lumalabas yung mga sumbong ng mga tao at random, kung ano ang mga problema ng kanilang mga lugar, sino mga nangungurakot dito, ano nangyari sa ganito. Kumbaga iba't ibang ahensya. Kumbaga hindi lang sa DPWH, hindi lang sa ganito, masari-sari. Kaya doon ay kapag may nakita si Presidente Marcos na medyo ibang galawan, pinaimbisigan niya kagad, pinapapuntahan niya o siya mismo pupunta. Maganda yun, magandang panimula. Amin ako, no? May doubt talaga sa sarili ko nung SONA, nung sinabi niyang mahiya naman kayo, ganyan, iisa-isahin na niya ang lahat. I doubted him. Pero now, he's proving me wrong. Yes. Alam mo, ang ganda ng interview. Panoorin yung interview ni Vicky Morales kay PBBM. Nung sinasabi na parang mangyak-ngyak na siya. Alam mo yon? Alam mo, naawa ako sa kanya. And when he was asked, tinanong siya ni Vicky Morales, if he ever regretted being the president. Sabi niya, not even for once na nag-regret siya. Wala siyang pagsisisi. Kasi para sa kanya, kumbaga, it is a privilege for somebody like him na nabigyan ng ganitong katungkulan. In my own words, para to correct what is wrong. He's trying to correct, in fairness to him. At gumagalaw siya. At in fact, diba, I've been questioning kung bakit ang bagal-bagal nila bumuo nitong Truth Commission na ito, independent body para mag-imbestiga sa mga corrupt officials at saka mga corrupt head ng mga agencies na ito, sa mga anomalyang mga proyekto sa Pilipinas. Ngayon ay minamadali na niya. Saka alam na nila kung sino ang dapat itap. Yes. Ano ang criteria or qualification ng taong ilalagay doon. Niya. 3 members na daw na commission na ito ang kanyang buuin. Isa siguro something has to do with justice. Isa naman has something to do with how COA works at saka yung investigative like the NBI or something. Pero ito hindi kukunin sa mga nakaupong mga liderato. Yes. Kumbaga, it's an independent body na nabibigyan niya sa talaga ng full power and full authority, pero ibibigay pa rin sa justice at sa ombudsman yung verdict. Yes, tama naman yun eh. They're not there naman para to crucify. Yes. Kasi wala silang kapangyarihan para maghatol. Kumbaga, kung ano man ang kalalabasan ng investigasyon, ay isasubmit ito sa ombudsman or DOJ para ang DOJ ang maglilitis sa kanila. Kumbaga, kasuhan or ikulong or whatever, kung ano man magiging justice para doon sa kung ano man ma-find out nila, ay gagawin. Sana lang talagang tutuhanin. May sinabi siya na parang doon sa interview sa amin, because I see people having a hard time and they don't deserve it. Mabuti pa kung masamang tao yan. Dapat parusahan, hindi naman Walang ginawa yung mga yan kundi magtrabaho, kundi mahalin ng pamilya. Ba't mo paparusahan para magpayaman ka? It makes no sense to me. Totoo.
Maraming salamat, Pangulo. Maraming salamat. At bilisan po natin para hindi makatakas yung mga gustong tumakas, hindi pa masundan pang muli ang mga maling ginawa in the past. Kumbaga, you're doing right. Just go on. We will support you. We have your back. Ha? Na maaaring iba na hindi maka-Marcos, na may kulay pa rin na nananalaytay sa kanilang pagkatao. Hindi natin naman sila masisi na questionin o mag-doubt pa rin na baka actingan lang uli, actingan 101, itong yung ginawa interview at pagluha ng ating presidente. Pero dapat he has to prove them wrong. Alam mo, maganda sa sampulan mo. Sino yung mga senador na involved dito? Lahatin mo sa paimbestigahan mo sila. Total, bibigyan mo nila ng extreme power yung mga upo sa Truth Commission na ito. Kumbaga, para hindi sila ma-intimidate. Kung senador ba, congressman, who cares? Basta alam mo na sa linya ng mga questionings ninyo, yung tamang tanong at yung tamang sagot na kukunin natin. Kasi pag nagpaikot-ikot kayo, barahin nyo, diretsuhin nyo. Alam mo yung ganun? Kumbaga, kahit halimbawa man, no offense meant kay Martin Romualdez, ating House Speaker. Halimbawa man, ay napatunayan, narinig, nakita na may link din siya with these issues, no? Kung bakit siya biglang yumaman, no? From 400 million na sasalin niya siguro in 2023, ay biglang lumobo ng 12 billion now. Alam mo, something like that, no? Tanungin, wala kang sasantuhin dito. Patunayan mo sa taong bayan that you are serious with what you're saying, na walang kamag-anak dito. Kasi may nagsabi nga na pinabababa nga si Martin as House Speaker because of these anomalous deals that is under his responsibility as House Speaker. Kasi parang hindi na kasi uso ang command responsibility. That is wrong. Kaya ka nga bihinalal to head that particular institution. To rightly head. To rightly head at to look after everything. Kumbaga, so paliwanag mo. Kung hindi ka man involved, paliwanag mo, why is this happening? So anong move mo, Martin Romualdez? Parusahan yung mga taong ito. Pero bakit? Kasi iba nga sabi nga nila, mga kaibigan din daw kasi niya. So ngayon, this is the right time for the President to step in. Na naging tao bigla ang presidente, no? Ang ganda. Alam mo, ako talaga, I would like to be very honest. Affected kami ng mga Marcos times during that martial law. Kasi syempre, martial law baby din ako. 1961 ako pinanganak. Alam namin yung laro. Isa ako sa mga pumunta sa EDSA para makipaglaban para sa demokrasya ng Pilipinas. No? Kumbaga, hindi rin biro yung pinagdaanan namin. So parang it has left me that stigma na pag sinabing Marcos, oh my God, Diyos ko, sinira mong buhay namin, ng pamilya namin, ng buong bansa. Kasi that was the in thing during that time in 1983. So ngayon, pero ngayon nakikita ko na ako, I give people second chances. Of course. Ako isa sa mga nasaktan ako nung panahong presidente na siya. Nung pinanood ko ang Made in Malacanang at Monster or Murder, na parang pinalitan nila yung... They rewrote history. The history. They Na rewrote parang ang sakit. Although maganda ang storytelling na nabilib ako kung paano siya nagkwento, pero alam ko yung tunay na storya ay maaaring kalahati lang ang totoo doon. At nasaktan ako. Sabi ko, yung sinasabi mo na yun na parang yung nasa EDSA Revolution, yung people power na yun, I was still young, but I know it. You knew it. I still have the feeling nung kabataan ko na parang, ay bakit ganito? Ba't may mga tao sa daan? Ba't ano? Andun kami sa krame, sa kalsada, sa gitna ng EDSA. Na yung mga kagaya mo na ay hindi makakalimutan yun. Yes. Na maaaring hindi binoto nung mga panahon ng eleksyon si Marcos. At hindi maka-Marcos. Pero ngayon, sa interview sa kanya ni Vicky, actually nung maluha siya, ako naluluha for him. Because dama ko siya. Dama ko siya, mga kaibigan, and I'm giving my heart, kumbaga, as a support para sa kanyang mga panukalang ito, sa kanyang mga moves na ito, na alam natin ay kapag nag-materialize lahat ito, ay malaking tulong ito sa kaginawaan ng ating bansa. Speaking of support, na sabi ni Panfilo Lacson, ng ating mahal, yes. na presidente natin na pinaniwalaan na pwede maging presidente. Sabi niya, we feel you, Mr. President. You have given me and my team the firm resolve to do our part in exposing, even compiling solid evidence to nail this greedy flood control profiteers and their cohorts both in the public and private sectors. We have your back, sir. Tulad ng ating laging sinasabi na para bang wala na tayo halos tiwala sa Congress, sa Senate, at may mga mangilan-ngilan pa rin naman na mabuting tao dyan sa loob. Sabi nga natin, si Panfilo Lacson is one of them, kaya hats off kami sa taong ito. Sa ibang mga senador, like Mark Villar na yan, ang katigilan ako, one day, uupuan natin yan one time, let's talk about Mark Villar, okay? Pangako namin sa'yo. Magsasalita
nagsaliksik ng kami ng ibang mga bagay-bagay, okay? Pero dito, sasabi natin na sayang lang kung ipaubayan natin sa Senado at saka sa Kongreso ang pag-imbestiga amongst themselves, no? Tama, dapat kapag nabuo itong Truth Commission na ito in the next days, naku my God, malaking kaginawaan na ito sa amin. At saka itong mga senador, at mga congressmen na ito, wala na kayong pwedeng i-request o i-demand na parliamentary courtesy kasi kasama kayo sa iimbestigahan. At pag napatunayan, pag may nakulong na isang senador, 2 senador, 3 senador o 18 congressman, maniniwala na kami na talagang we are on the right track. Ako na feeling ko gumagana na ang kamay ng Panginoon sa Tama, politikang totoo. meron tayo. We have to believe in that. Kasi ang Diyos lang talaga, itong sasabi mo, hiningi mo divine intervention, it's happening. It's happening at Presidente, may respect to you with this. At saka dama ka namin at naramdaman namin that you're not playing with words. You are doing actions now. Tuloy mo yan. Tuloy mo yan. Suportado kami ng mga buong bansa. Kasi there is a public outrage now. Kung baga, huwag natin hintayin na sila ay ma-disappoint, ma-frustrate, at makagawa ng hindi maganda. Araw-araw marami pong mga taong nagtatrabaho. Araw-araw nakakaramdam ng hirap, ng hinagpis sa lahat ng mga nangyayaring ito. Isang presidente na nagsasalita ngayon na tumatayo para sa mas nakararami ay isang bagay na nakakapagpalakas ng loob at nagbibigay ng pakiramdam sa amin na tunay na nga na may patutunguhan ang lahat ng mga bagay na pinaninindigan ng maraming tamang tao na nakatira sa bansang ito. At saka sana anak, no, tulad sa Zaldico na ito, pauwiin nyo. Pauwiin nyo, panagutin ninyo. Yung mga diskaya, panagutin ninyo. I-freeze lahat ng assets, bawiin lahat ng pera na alam natin na hindi kanila. Bumalik sila sa apartment na inupahan nila dati. Hindi sila pwedeng matulog sa isang napakalaking mansyon na hindi naman nila talaga kinitang pera. Kumbaga ito ay alam mo na, hindi natin pinagbibintangan direkta na ninakaw nila. Pero alam natin na ito hindi nila pera. Because the Filipino people deserves better. Yes. Ayan President Marcos, go on at kami na pumahala sa inyo. We will pray for you. We will help you in whatever little way we can. Basta tuloy mo lang kasi ito ang tama at ito ang nararapat. Sa mga OOTians na patuloy na nanonood dito sa programang ito, hindi pa tayo ganoon kalaki. Pero alam ko, yung liit ng boses na meron tayo, pero galing sa puso at pagmamahal sa ating bayang minamahal, ay lalakas ito at maririnig hindi lang ng mga politiko, kundi ng ating Panginoong na andyan palagi to help and guide us. We will be heard. We will be heard. Yeah, believe me, we will be heard definitely. Komento na kayo sa kung anong masasabi nyo dito sa interview ng ating mahal na Pangulo. Ayan, hello. Hello. Diretso na tayo na sa ating next segment, ang latest news ng showbiz. Controversial ngayon, Nak. Controversial ngayon ang ating mahal na kaibigan, si Andy Eigenman. Meron siyang post ngayon, if I may read Sige na. nga, basahin Sabi mo na, ba? the amount of people who comment about my kids looking madungis are most likely the same type of people who have children stuck on their iPads all day, eating fast or junk foods, and probably more, and then throw huge fits whenever things don't go their way. No parents is perfect, but I'd rather mine be messy from living fully than clear from sitting and being disconnected from it. Alam mo, may mga tao talaga who judge people, no, according to how they see them, kumbaga physically or whatever. Because alam naman natin that Andy Eigenman really she stopped making films, no. She chose to be a housewife in Siargao, kung saan ay nakatagpo niya ang kanyang mahal na si Filmar Alipayo. Alipayo. Yeah, is a surfer who comes from a prominent clan there, no? Hindi basta-basta ordinary Kasi tao. mga maraming netizens kasi kapag akala nila pag artista ka dapat mababango, glossy mga anak, sosyal, pero Andy decided and opted to be on the sidelines. Yes. Lalo pa nandun siya sa beach area ng Siargao. Of course, alam mo naman that, of course, kasi si Andy kasi ay mistisa, at saka mga anak niya, syempre, ang lakas ng dugo niya, kitang-kita pagkatisoy, tisay. Si Ellie, anak niya kay
Jake Hersito, magagandang mga mukha ng mga bata. Pero the 2 kids na nakita natin always, na kasama niya doon na they go Nakatsinelas. swimming, nakatsinelas, tapos ang color ng skin nila ay nagiging tan, na parang, syempre, laking dagat eh. Alam mo, ibang ang hangin ng dagat eh. Kahit gaano ka pa, Diyos ko, kahit gaano pa mamahaling shampoo ang gamit mo, pag tinamaan ka na ng salty air ng dagat, ay talagang nagmumukha talaga siyang, alam mo yun, hindi ganun kalinis ang dating. Parang casual na kasi ganun ang buhay nila eh. Ako, to its own. Mas dinesisyonan at mas pinili ni Andy na ganun yung mga anak, maging simpleng mamamayan dahil nga siya, siguro parang lumaki siya sa parang glamorosang pamilya Yes. na parang hindi nakatulong sa kanyang personality at gusto niya iba yung kung paano lumaki yung mga anak niya. Yun ang nakikita kasi natin dahil dati siyang artista. Pero siyempre sa kanilang simpleng pamumuhay doon sa Siargao, yung mga bata lived parang naaayon sa kanilang environment, kumbaga. But kumbaga para sa iba, siguro kung mukhang madungis, so be it. Kumbaga for as long as the kids are clean, alam mo yun, naliligo araw-araw, wala namang problema doon eh. Kasi napaka-judgmental kasi talaga natin, yung mga Pilipino for that matter. Masyado tayong fasad na eh. Kaya, wag naman. Ang mahalaga dito ay kung anong values ang tinuturo ni Andy sa kanyang mga anak. Diba? The values is more important. Yung value ay mas mahalaga kaysa sa looks ng mga bata. Unang-una, bakit naman kailangan nila mabihis na parang na primang property, alam mo, lalakaran mo lang naman ay puro mga bato, mga buhangin. Alam mo, gano'n, yun ang buhay nila. That's their way of life. You cannot change that. But I don't think na madungis yung mga bata. Look at Andy. She's not as, as glamorosa as she used to be. Kasi dati siya sikat artista. Pero pagdating niya doon, she chose that life. Pero kumbaga, wala tayong karapatang husgahan siya at ang mga anak niya. Madungis? Oo, linis niyo naman. Oo, hiyang-hiya naman kami sa inyo. Nanay ako, pumibilib talaga ako dito kay Andy. No? Bilib ako sa Very kanya. consistent. Oo, bilib ako sa kanya. Pinaglalaban niya. Ang sa tingin niya tama. At yun ang pinili niya maging prinsipyo. Sino ka? Diba? Para i-questionin mo. Alam mo, nakikita niyo ba kung paano minsan nagbaband ang mag-ina, si Andy at saka dalawa niyang anak, pupunta sa dagat, nangunguha sila mga shells, tapos lulutuin nila, kakainin nila. Kumbaga, yun ang way of life doon eh. At hindi naman sila nangingin ng pangkain sa iyo. Tumpak ka uli. Diba? Oo, eto na yung awards yun. Nakadalawa ka na. Sa Emmy Awards. Sa Emmy Awards, diba? Huwag natin siyang pakialaman. Yun ang kanyang paano yung palalaki ng mga anak niya. For as long as hindi naman kayo naapektuhan, hindi naman inaapakan ng inyong mga pagkatao, wala kayong pakialam. Kung hayaan niyo si Andy, that's how she raises her children. At saka sa tulong ng kanyang partner na si Filmar Alipayo. Ano problema niyo? Diyos ko, pero problema sa Andy, problemahin niyo yung sarili niyo. Problemahin kung saan kuha ng pambili ng bigas the next day para pagkain kayo. Ba't nagagalit ka? Sarili ko. Ay, akala ko sarili. Diba? Huwag kayong musga. Mali yung masama yun. Pumapalakpak yung audience natin. O si Hazel Candelario. Oo, kaibigan namin yun. Nangunguha yan ng mga talents dati, mga banda, everything. Ay, naku. Etong susunod naman, Nay, mukhang nagalit ang ating senador. Oh, si Kiko. Kiko Pangilinan. Kiko Pangilinan. Kasi ang Net25 hosts daw, actually tatlo yun sila. Actually, dato sa Friday yata, when they discuss, yung mga hosts ng Net25, kasama si Senator Marcoleta. who is a regular Friday host na show na yun ng Net25. And they were talking about Kiko at first. Pinag-usapan na ni Kiko kasi nga na-insulto daw yata itong si Senator Marcoleta dahil sa after na nagpalista, nagpa-member ng kanyang Sa Blue Ribbon Committee. Sa Blue Ribbon Committee si Senator Kiko Pangilinan. Nung naging member na siya rito, doon siya nag-propose na dapat to ay magbuo ng independent body para mag-imbestiga ng mga anomalous deals, ng mga contractors, ng mga politiko sa mga flood control projects, etc. No? Ngayon, sabi ni Marcoleta, parang na-insulto nga siya kasi nagpa-member na nga siya sa Blue Ribbon Committee. Ako naman, dito pa lang sa puntong ito, I find Kiko medyo mali. Kasi Kiko, Senator Kiko, the fact is, bakit ka nagpa-member sa Blue Ribbon Committee when at the back of your mind, you are planning to propose na magbuo ng independent body? Sana hindi ka na nagpa-member. Dinerecho mo na lang sana ang iyong proposal na magbuo ng third commission. Ngayon, dito naman, kung bakit na-insulto siya at nagalit naman si Senator Kiko dahil dinawit daw ng grupong ito ang kanyang asawa si Sharon Cuneta regarding these flood control issues. Kasi nga, naalala yung mga kaibigan, si Sharon Cuneta, alam naman natin, is an open common knowledge naman that she is the daughter of the late Mayor Pablo Cuneta of Pasay City. So, hindi man natin alam kung ano ang kanilang laro that time sa politics, no? Kasi napakatagal. Siya yata ang longest sitting mayor kasi ng Pasay City that time. Uso kasi before yan eh. Para bang wala katapusan, yung dynasty, yung whatever. At si Sharon Cuneta is an innocent child na anak ni former Mayor late Pablo Cuneta at saka ni
Tita Elaine. Elaine Cuneta, kapatid ni Tita Helen Gamboa. I miss you, Tita Elaine. Mahal namin yan. Ngayon, talagang may pera na. Mayaman na talaga si Mayor Pablo Cuneta. Kumbaga, si Sharon was born with a golden spoon. Hindi lang silver spoon, golden spoon Ito talaga. tunay na Nepo baby. Nepo baby talaga siya during that time. During that time, no? Pero, ngayon, nagbuo ng Viva Films. Talagang pinuhunan na ni late Mayor Pablo Cuneta ang Viva Films sa tulong ng, of course, ang tumatay may-ari nito na si Boss Vic Del Rosario. Doon talaga pinush at talagang pinromote ng gusto si Sharon Cuneta. And in fairness kay Sharon Cuneta, mga kaibigan, of course, malaking bagay yung galing siya sa may perang pamilya. Kumbaga may puhunan siya. At I'm sure nakakuha siya ng kanyang mana nung nawala ang kanyang ama, ang kanyang buting ama. Pero in fairness to her, while she became a multi-billionaire, because she knew her business, talagang she made it so big in the industry as a singer, as Really an actress, really big, Yeah. as an endorser, kumbaga, kung ano man ang kinita talaga, hindi natin mabilang yun. Kung ano man ang yaman meron siya. Pinaghirapan niya. In fairness to her. Ang sinabi ni Senator Kiko Pangilinan, binastos ng programang ito si Sharon at sinaktan ninyo ang kanyang kalooban kahit na nananahimik siya at walang kinalaman sa issue ng korupsyon. Ito ba ay upang mapag-usapan at dumami ang inyong viewership? Oo. Masakit yun, friends, no? Para kay Sharon Cuneta. Yung binalik nyo ang nakaraan about her family, about the late Mayor Pablo Cuneta. Kumbaga, sa pagkakaintindi ko, sa pagkakaalam ko, sa pagkasubaybay ko sa kanyang karera bilang artista, singer, at saka endorser, mula nung maging magkasawa sila ni Senator Kiko Pangilinan, wala ako nabalitaan na nangurakot na ikinayaman ni Sharon Cuneta ang kanilang sa kanilang buhay mag-asawa. Kumbaga, whatever she has been there. Kinita niya na yun. May pera talaga si Sharon. She even owned the building in Pasay or Makati. Condominiums. Nag-business yan. She's into realty. At saka, alam mo, marunong sa pera si Sharon. Hindi bulagsak yan. At every time, kasi may mga shows yan, hindi na wala sa limelight yan eh. Nagpahinga man ng konti. Day one. Alam mo ba na nung galing sa ABS-CBN, nung lumipat dyan sa TV5, ang alam ko, I don't know if I'm right, na parang ang binayad sa kanya sa kontrata was 2 to 4 billion in a span of 3 years or something. That May big? pera. Yeah, that's so big. At That's hindi na so- kailangan mangurakot. Yeah, hindi galing sa contractual projects yan ng government. At na hindi mapag-flaunt si Sharon Cuneta, hindi kagaya ng ibang asawa Ay. ng senador. Oh, mga Nepo wives. My God, ayoko na magsalita. Diba? Pero kaya, alam mo, sabi nga, kaya nga nag-demand si Senator Kiko Pangilinan that Sharon begin a public apology by these hosts. No? So, nung napanood naman natin mga hosts, as they talked about it, when they received or read the copy, the statement of Kiko Pangilinan kung bakit siya nagagalit, ay in fairness to them, ay na-realize nila na, kumbaga sabi nga nila, kung nakasakit man sila sa damdamin ni Sharon Cuneta, humihingi sila ng tawad. Ako naman natuwa kasi at least, no, from their heart, kumbaga, kasi may mga bagay, totoo naman yung mga kaibigan, as vloggers, as newscasters, or broadcasters, or analysts, may mga bagay tayo minsan na nasasabi without intentions of hurting or insulting people. Pero along the way, ay may nasasaktan tayo. And once we are called out, and once they are, napag-usapan, maganda rin yung titilarin natin kung ano yung nasabi May natin. remorse. Look back, may remorse. Oo. At kailangan mag-public apology. Hindi naman siguro nakakabawas sa pagkatao natin ng humingi na paumanhin. At nabilib ako sa dalawang host na ito. Pero sana, after this, no, sana wag na maulit. Kasi unang-una, look back, you trace back kung saan nanggaling si Sharon. Kung saan nanggaling yung pera ni Sharon. It was her money. Kung meron man siyang naging puhunan na part ng mana niya sa kanyang mga magulang kasi may pera naman sila, well, ganun talaga eh. Maswerte siya at meron siyang magulang na may pera. Diba? Eh, kung katulad na natin, Diyos ko, mamatay mga magulang natin, wala na tayong mamanahin natin yung mga utang, magbabayad pa tayo mga utang na nainiwan nila. Alam mo yung gano'n? Pero spare the people that should be spared, no? Ito si Sharon Cuneta na alam natin na marangal ang lahat ng perang meron siya at pinaghirapan niya yan. At mga kaibigan, kahit majority lang yung magsalita si Shawi minsan, but that's her naturalesa, no? Hindi gawa-gawa. Hindi gawa-gawa. Malo, she has a beautiful heart. Asa na, may mga... She has a beautiful heart. She has. She has a very big heart. Yes. Oh, bakit ba? Meron bang mga ibang artista na kunwari nagsasalita lang? Ang dami. Ang dami ba? My God, Lala is dead. Oh, hindi pa, wala pa tayo sa Hulabalo. Ha? Wala pa tayo sa Wala Hulabalo. pa. Iba yung hulabira ko. Wala iba yung hulabira ko. Ayan.
Yan ang sasabi. Naku, natin, ha? ikaw. Stop it. Kay Sharon Cuneta, nako, sabi nga ni Panfilo Lacson, nasa likod mo lang kami, Miss Sharon. Shawi, basta mahal ka namin. Oo, mahal ka namin, Sharon Cuneta. Kailangan mapataba ka ng konti. Ayoko na payat ka. Oo, no, parang mas may gandang may laman, no? Diyos ko, konting laman lang. Magsi-senior ka na kapatid. Kumbaga, tama na yung pa-sexy-sexy. Diyos ko, hindi natin kailangan yan. It makes her happy. Ang problema lang, kahit na it makes her happy, baka mamaya makasama pa sa kalusugan niya. Sana healthy lang siya. Sana healthy ka Importante lang. healthy siya. Ayun. Yon! Nako, sa mga gusto maging healthy, diretso na, pasok kayo at bumisita kayo sa Deluxe Spa. Yes, ang paborito kong spa. Yes, at least na-mention mo, hanapin niyo si Vince Miraflores. Yes. Hanapin niyo, ito ay natatagpuan lang po sa Scout Fernandez Street, corner Tomas Morato, malapit sa Chili's. Doon kayo magpamasahin ako, mag-i-enjoy kayo. Mura pa at ma-experience ang hotel experience doon sa loob ng spa. Naku, sa mga gusto namang magbakasyon sa Tagaytay, we have Keisha Staycation. 3 rooms, mga 8 hanggang 12, o kung minsan 15, nagsisiksikan na sila, bahala sila, isang buong pamilya, barkadahan, o kumpanya, pwede na kayong magpabook. Ang dami na nagpapabook, si Bel, ulitin ko, si Bel, o Bian na siyang OOT diyan, na nagpapabook na, at ang dami na this November and December, kaya, mag-message na kayo sa ating OOTD page at sa Keisha Staycation page. Halahawak. At sila Carlo at Nanette Nazareno, Bisaya. Carlo at Nanette Nazareno of Chino Hills, California. I miss you so much. Andito ngayon tsaka na. Si Randy Wong. Randy Wong, yung naging ano natin. Galing na siya sa Davao. September. Galing siya sa Davao. Nag-ano na siya. Nag-run na naman Run siya kasi di ba meron siyang yearly na parang advocacy para sa kanyang pamangkin dati na namatay of cancer. Ngayon, andito siya ngayon sa 27 yata. Darating siya para i-guest natin siya ulit dito. Kasi matapos. Nasa kasalukuyan, nasa Mindoro na yata siya Okay, Nay, speaking of gifts, no, may nagbigay ng gift si Leia Tibals na wallet. Leia Tibals, maraming salamat sa wallet na pabigay mo. Grabe yung pagmamahal na ma-OOT dyan sa atin, Nay. Thank you. We're just flexing this as our sense of gratitude. My God, Tommy Hilfiger. Diyos ko, hindi ka contractor? Baka contractor ka. Hindi siya, Nay. Nagmamahal lang siya sa atin. Thank you. Mga OOT dyan sa atin yan na nagpapadala. Maraming salamat. Kaya, heto na ang regalo namin sa inyo. Ang ating next segment, ang Hula Bira! Hulaan lang. Ito, paulit tayo kay Pangkoy, Nay. Ayaw kong pabira. Anong Pangkoy? Baliw ka. Ito yung tungkol. Ito makinig kayo. Ako ma-excite na naman yung mga Matronics nating friends. At saka mga Baklita Mama Real. Kasi tungkol ito sa isang controversial na TV host na gwapo. Nagwapo. At very controversial lately. Kasi parang hindi natin matuloy yung kasal. Ay! Boy, nagbigay ako ng clue! Okay, ano nga nangyari? Hindi kasi pumunta ito raw sa isang spa. Sikat na spa sa Timog, malapit sa Quezon Ave. May pamakalam din doon. Pumunta rin siya doon. Bago-bago pala siya. Kumbaga, ano siya doon. Kasi inosente naman siya. Hindi niya alam kasi hindi naman siya dito lumaki. Yung kultura. Laki siya sa South. Ako sa South, no? Sa South sa ibang bansa. South K. Alam mo, pumunta rin siya. Hindi sa North, Hindi sa... Naku, may ginawa doon. Naku, hindi ka pwede doon. Bawal ang cellphone doon sa North Korea. Ay! Huy! Okay, ano nangyari? Anyway. Pumunta na siya sa spa. Di ba sa may wet area, di ba papasok mo doon at ay pupunta ka muna sa locker. Sa locker room. Siyempre, alam mo naman sa spa na yan, dahil bakla dyan, mga kapatid ko. Mga kapatid kong bakla. Ano dyan, siyempre, na ang mga mata nila umiikot yan. Diyos ko, para akala mo mga Holland, mga Jolens, no? Tapos ito na ngayon. Ito naman, saka na kasi casual lang yon. Pumunta siya sa locker room, ang ginagawa niya, ano ba, tapos na siya, babalik siya sa locker room, tatanggalin niya yung tuwalya niya. Wala siyang suot panloob, mga kaibigan, kasi casual. Kasi puro lalaki naman dyan, di ba? Tapos, para mapalit siya ng kanyang, kukunin niya yung kanyang sa locker niya yung kanyang shorts or pantalon or damit, di ba, para magbihis. Siyempre, nakatiwangwang, di ba? Ay, kilala siya. Tapos, si mga bakla, talagang naglaway. Inikutan siya na inikutan kasi nga, kitang-kita ang kanyang 8 inches na career. No. Grabe daw, patay patsyong.
Patay pa, syempre. Kasi malaking mama ito. Natawa si Pangko. Na-excite siya. Tapos yun. Tapos yung mga bakla talaga naglalakihan ng mga mata, tagang baliw na baliw. Siya naman, napaka-inosente. He was so clueless. Wala siyang alam. Hindi niya alam na mga bakla pala yung nakapaligid sa kanya. Tapos, nakarating nga ito sa isang kaibigan nating reporter. Binline item niya. Afterwards, nakausap na niya. Sabi niya, ako ba blind item mo? Sabi niya, oo nga. Kasi nakita na doon, hubot-hubad ka doon sa locker room na yun. Nakita nila yung chenes mo. Bumalik sa pausa. Ay, ako, bigla siyang natauhan. Sabi, oh my God, hindi ko alam. Bakit? Sino kwento sa'yo? Paano sinabi? Oh my God. Oh my God. Di ba? Oh my God, na-shock ako. Sabi niya, kumbaga, hindi ko alam mga bakla pala yun. Naku, hindi na ako babalik doon. Hindi na ako babalik. Sinusumpa ako. Hindi na ako babalik. Hindi na nga siya bumalik. Isa natuto siya eh. Pero at least nakapag-fiesta na yung mga bakla. Napag-fiestahan na siya. Mabuti wala sila mga cellphone na hawak. Kasi di ba, bawal naman sa locker room yun eh. I'm sure nalalagay lang naman nila sa mga cabinets yun eh. Pero ang swerte ng mga bakla. Di ba? Alam mo na. So meron kang, may clue ka pa? Taga-Korea nga, di ba? Wait lang, may letter N ba sa pangalan at apelido? Oh my God. Meron. Diyos ko, kahit hindi ko sabing oo, alam na kung sino yan. Oo, di ba? Pero swerte, Dax Dahi. Dax. Pag sinabing Dax, Malaki. 8 pulgadas. My God, kaya mo ito kasi yun? isa sa'yo. Yan, gano'n. Ako, mukhang walang row 4 sa ating mga OTs ngayon. Naka-aircon din sila. Naku, maraming salamat sa lahat ng mga nanood at palaging tumatangkilik. Lalo sa mga live viewers natin palagi, ang team live natin at ang mga team pakulay na patuloy na nagbibigay, nag-share ng blessing kahit hindi sila contractor. Ay, naku, tama yun. Ha? Maraming salamat, Michael Kors, Tommy Hilfiger. Lea Tibas. ha? Thank you, Leah. Sobrang appreciate. Leah o Leah? Lea Tibas. Alam mo lumalabas magkailonggo ko, kaya batiin ko mga taga Iloilo, mga taga Santa Barbara Iloilo, sa aking mga kababayan, mga kamag-anak dyan sa Pandan, Dingley, Iloilo, mga classmates ko sa Haro, Iloilo, Malote, Hastro, Hover, magpagaling ka ha, kasi na-hospital yung classmate ko dati. Kaya we miss you, we love you. Karinga-galaga ng Kapampangan na patuloy, lulugod ka kami. Ika yung lakas ko at marakala salamat kay suportang Bibeyo kay kami programa. Sa lahat, ito po ang OOTD. Oras ng Opinyon. Talakayan at diskusyon. With may nanay na militar talaga siya. Ako. Huhulihin ko kayo. Tunay na nagmamahal sa bansang meron tayo. Ang ating minamahal, Nanay Jobert Socardito. Salamat na marami anak ko, Direct Chops Manansala, na equally ay sobrang pagmamahal din sa bansa natin. Kaya let's guard ourselves, no? Let's guard our neighbors. Tignan natin. At let's be vigilant. Huwag nating payagan na patuloy ang pangurakot ng mga yan. Huhulihin ko kayo. Kaliwa kanan, di ba? To end this, I just want to say thank you. Kasi alam ko, when I pitched to you yung opening natin, yung pag-usapan natin, yung interview ni Marcos, I was praying na sana umuo ka. Kasi alam ko naman yung stand mo about politics. And you said yes. At nakita ko na unti-unti ka na rin naniniwala kung paano na rin ako unti-unting naniniwala. Hindi pa buo until such time. Pero thank you for giving us that. No? Patuloy tayong maniwala na tunay nga na mabait talaga ang Diyos. Sa lahat ng mga palaging nagbibigay ng opinyon, huwag kang mag-alala dahil walang maling opinyon sa tamang talakayan na may makapusong diskusyon. And to everyone, to God be the glory. Love Bye, you. everyone. Bye. Kaliwa, kanan, kaliwa. Leanne Miklat. Len Miklat, Michael Pangkoy, at Raymar Buado, maraming salamat. At of course, si Alexa, the Queen of Darkness. Ang ating audience ngayon, si Miss Hazel Candelabro. Yes, hello, kay Hazel. Salamat. Bye, everyone. Bye-bye.